Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang type of licensing sa Microsoft 365. So pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mo kalimutan i-subscribe and i-click ang notification bell para updated ka palagi sa mga ina-upload ko na video. So pag natin, itatype lang natin sa Google na Office 365 license. So ito yung mga makikita natin dito na mga type of license. Unahin ko muna yung sa family. Baka may mag-aano sa inyo sa family. Dito, meron tayong option. Dito yun. Ayan. Meron tayong business, individual, and enterprises. So, business, pag kinlik mo ko yan, ito yung makikita ko. Ganito yung page na makikita ko. No thanks. Ano natin yung no thanks. So, ito yung sa business. Ano ba yung pag-ano ng business? So, business, meron 3-tier or 3 subscription available. Meron Microsoft Office 365 Basic. So, yung mga feature ng Basic ay ito. Up to 300 user lang. Tapos, web, mobile version, Word, Excel, PowerPoint, and Outlook. And custom domain. So, depende sa requirement din yung company. Pag start-up pa lang, pwede kayong gumamit ng Office 365 Basic. But remember, pwede niyong scroll down, makikita niyo yung mga feature na pwedeng accessible or kasama dito sa babayaran nyo. Kung yung iba naman ng mga office worker, usually yung Office 365 Basic binibigay nila sa mga technician, hindi naman nag-access ng mga Word, Excel, PowerPoint sa kanilang report. Email lang at saka kung may ginagawa na mga basic Word, Excel, PowerPoint sa web. Then kung mga office staff naman ay binibigay usually yung mga company ay Office 365 Business Standard. Kasi ito meron siyang desktop, may desktop app, Word, Excel, PowerPoint, and ito yung kanyang desktop app. Makikita niyo dito. Kung may custom domain, then ito yung mga include na app. But remember, ito yung business Office 365 Business ay maximum ay 300 lang. 300 users. So, pag more than 300 na yung users nyo, kailangan nyo i-upgrade sa enterprises. Then, ito naman yung Office 365 Business Premium. Ang kagandahan yung subscription na to ay marami siyang package. Ito yung pinaka-max subscription sa tier sa Office 365 for business. Pwede mo siyang i-ano sa Intune, i-join sa Intune. Ito, mayroon siyang advanced identity and access management, although meron siya rin dito, pero mas advanced ito. Pag tingnan niyo sa baba, dito rin sa storage, kung makikita niyo storage, same sila. Tapos ito, marami silang feature na app sa desktop app. Sa demonstration na to, sa tutorial na gagawin natin, ito yung gagamitin ko na license sa tutorial na gagawin natin na project. Tapos, usually mag-expire ito ng yung sa akin, 14 days trial lang yung ko dito, trial ko. So, mag-expire, i-upgrade ko sa enterprise. So, ito yung kaniyang price, makikita natin dito. So, nasa sa inyo kung anong kukunin nyo dyan. Pero kung may balak yung company nyo na i-enroll sa Intune, yung inyong mga devices, kailangan nyo yung nito, yung type of license na to. Meron din namang option, yung punta tayo dito sa option 2. Yung sabi natin doon kanina, yung sa 300. 300 lang yung maximum user. So, meron tayo dito enterprises. Sa enterprises, unlimited dito. Kahit 1,000 yung user na kailangan yung i-join. Ma-accommodate dito. Walang limitation dito. As of now, nagre-record ako ng video. Sa Office, Microsoft 365 F3, ito yung mga, sa mga enterprises company, mostly ginagamit nila to sa mga frontline, as I mentioned, like technician, o sa mga field worker na hindi naman unnecessary. So, frequently, nag-access sila sa Word, Excel, PowerPoint. Ito yung suitable sa kanila.
na type of license. Meron siyang email, tapos yung Word, Excel, PowerPoint ay 2 GB. But meron din mga option dito na pwede natin silang i-add-ons. So example, bigyan ko kayo ng example, yung storage nila pwede natin i-upgrade sa 5 GB. Add-ons lang siya dito. So sa amin, yung ano na to, F3 plus F3, Microsoft 365 F3 ay binibigyan namin sa mga frontliner. Tapos kung nagre-request sila ng Word, Excel, PowerPoint, yung 3 ano na yon na common sa kanila ay ina-adds-ons namin. Plus yung pag nag-complain na naman sila na na-identify namin na kailangan nila talaga kasi nakikipag-deal sila sa customer for reporting, nag-add-ons din kami ng additional na 50 storage. Tinatanggal na nag-add ka may mga add-ons kasi dito eh. Pero sa ano na to sa area na to ay kung makikita nyo kailangan niyo i-contact yung Microsoft para ma-avail nyo yung product na to. Yung type of license to. So second sa ating license ay dito sa enterprises ay yung Microsoft 365 E3. Ito, yung mostly nagbinibigay nila sa type of license na to, binibigay ito sa mga office staff at saka mga manager sa office na nangangailangan ng Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Tapos ito yung kailangan natin dito, yung Intune. Meron ng Intune dito. Yun ang pinakakailangan natin. At saka of course SharePoint. Ito yung SharePoint. Ayan. Ito ata yung Intune. Yes. Yan ang pinakakailangan sa mga higher position. So of course yung iba, yung top management at saka yung mga IT, mostly gumagamit sila nito, yung type of license. So sa akin personally, when I was working in other company, hindi ako nabigyan ng ganitong type of license. Kasi kung makikita niyo sa pricing, mahal. Tapos ang nag-aano lang dito yung mga top management kasi may mga future na advanced like yung mga Power BI, yung Power Automate, may kasamang license na yung kailangan nila instead of bibili pa ng add-ons, kaya all-in-one na lang yung binibili nila. So pwede naman yung mga ibang feature naman, pwede ka naman mag-add-ons. Halimbawa yung dito sa area na to, yung $36, tapos kailangan mo ng Power BI, pwede mong i-ads ay gawing add-ons. Then bago natin tapusin yung ano na to, kailangan pumunta muna tayo dito sa meron pa isang type of license na for individual. Ito. For individual, ito yung type of license. Microsoft 365 Personal, one user lang yan for one person. Tapos yung Microsoft 365 Family, meron din yan 6 person ito. Ito yung subscription ko, kung saan ba yung breakdown nito. For individual ba tayo? Yes, for individual. Actually, yes, 6 up to 6 person. Na pwede mong i-share sa yung mga family, kamag-anak. But for me, meron akong subscription dati na yung personal. Tapos personal one person ngayon. Gumamit na rin yung mga some of my family kaya binigyan ko ng ito nang sinubscribe ko. By the way, yung option ng pagbabayad, meron tayong 2 option, paid yearly at saka paid monthly. Kung makikita niyo meron siyang different. Halimbawa, yung paid yearly ay mas mura siya compare sa monthly. Ganun din sa mga business subscription, Office 365 Business and Enterprises. So, depende naman sa inyo kung ano yung choose niyo dito. Kung makikita niyo monthly, so of course may save yung 60% yung yearly compare sa monthly. Kung makikita niyo dito sa $6, pag nilagay ko sa monthly, ay tumaas siya ng mahigit $1. $1 ba yun? Yes, mahigit $1. So kung hindi nyo naman kailangan, kung halimbawa temporary employees lang or yung company nyo medyo start-up pa lang, pwede kayo mag-start dito sa monthly. Pwede nyo i-try monthly, then pagka next year, pwede nyo i-convert sa yearly payment. So hanggang dito lang sa video na ito, and I hope clear sa inyo, and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe and i-support ang ating YouTube channel. So have a great day sa inyo lahat.